Panginoon, luwalhati sa Panginoong Diyos ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami, O Diyos, na lumalapit sa iyo upang kami taus-pusong magpasalamat dahil sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, dahil tapat ka. Tapat ka na hindi ka nagbabago, Panginoon. Wala kang katulad sa buhay namin, Lord, na sa bawat oras sandali ng buhay namin, palagi namin nararanasan ang iyong kabutihan. Nagkukulang man kami, pero ikaw, Diyos, ay hindi nagkukulang sa amin. Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagtitiyaga na kami patuloy na hugugin upang makapamuhay na taayon sa iyong banal na kalooban. Panginoong Diyos, salamat din ang Diyos sa pagpapatawad mo, Lord, na every time na lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba at humihingi ng tawad, tinatanggap namin ang kapatawaran mula sa iyo. Lalo na, Panginoong Diyos, kung ito'y aming pinagsisisihan at inaamin, Lord, na kami nga ay makasalanan. Lord, sa oras na ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy at patuloy kaming magpakabanal. Ibabad niyo po kami sa iyong banal na presensya, Lord, na sa dakong lugar nito, kanina pa lamang kasama ka na namin, Panginoon. Hallelujah! Dalangin namin, Panginoon Diyos, na sa pamamagitan ng gawa nito, Lord, ay patuloy at patuloy namin marinig ang tinig mo, Panginoon Diyos. Ano man ang mensahe mo sa gabi nito, Lord, take over, Holy Spirit. Na sa pamagitan ng abang lingkod, ikaw ang humirang sa akin. Hindi ako perfectong ligod, pero ikaw ang perfectong Diyos na tumawag sa amin lahat. Panginoon, sa gabi nito, gamitin niyo nga po ako mightily and boldly. At nagmamakaawa ko, buhusan mo ako ng karunungan na nagmumula sa iyo. Sapagkat ikaw ang may sabi ang sino ang kulang sa karunungan ay bibigyan mo at ito'y sagana at hindi ka nunumbat. Panginoon, pinangahawakan mo kami sa gabi nito na ako'y gagawin mo bilang gagawin ang alulong ng iyong dakilang mensahe, Panginoon, na nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, naniniwala kami, Lord God. Palalakasin mo kami, patatatagin mo kami, Panginoon, dahil makapangyarihan ka, makapangyarihan ang iyong mga salita. Lord, sa gabi nito, sa iyo namin lahat iahabilin ang lahat ng magaganap. Basbasan mo po at pagpalain ang mensahe mo sa gabi nito, na ano man ang lalabas, mamumutangin sa ating mga labi, sa asamahan mo, ng ganda, himala at kapangyarihan, sapagkat ito ay mensahe mo, Panginoon, at hindi ko mensahe, Lord. Gagamitin mo lamang ako bilang iyong lingkod. Inaangkin na namin, Panginoon, ang katagumpayan mo sa buhay namin at katagumpayan sa gawa nito. To God be the highest glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yung palakpak po na nagmumula sa ating mga puso. Praise the Lord. Hallelujah. At sa oras ito, mga kapatid, ang ating pong mensahe na pagdadaluyan ngayon sa gabi ito ay mula po sa aklat ng Genesis, Kabanata 2, Talata 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, ito po ang salita ng Diyos. Palakpakan muli natin si Lord. At sige po, maaari na po kayo mag-siyo po. Isang mabiyayang gabi, mga kapatid ko, sa Amazing. Mabiyayang gabi rin po. Ayan. Kamusta na po kayong lahat? Amazing! Buhay na buhay pa po ba? Amen! Pumalakpak na ang buhay! Ayan, thank you, Lord! Bakit ko sinabi yan? Kasi ang pag-uusapan natin, mga kapatid ko kay Kristo, sa oras na ito, ayaw mag-click. Yan. Tunay na buhay na kaloob ng Diyos
Kasi sabi sa ating binasa, tayo daw mula sa alabok ay hiningahan sa ating mga ilong. Hindi tayo hiningahan ng Diyos sa ating mga puwet, kung hindi sa ilong. Pagkatapos tayo hiningahan ng Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay. Amen po ba? Kaya mga kabuhay Kristo, bilang mga binuhay ng Panginoon, tayong lahat sa gabi ito, palakpakan natin na nagbigay ng buhay. Amen? Kaya po kayo tinanong kung kamusta na kayo, kung buhay pa po ba kayo? Amen? Sabi niya, amazing. Talaga namang amazing si Lord. Amen? Kasi may mga tao na kahit may buhay, binigyan ng buhay ng Panginoon, pag tinanong mo, kamusta ka na? Eto, buhay pa naman. Amen? Pag tinanong, eto, humihinga pa naman. Amen? Para bang walang kasigla-sigla na ang buhay niya ay hindi siya masaya. Pero yung tao na appreciate yung buhay, pag tinanong mo, kamusta ka na? Eto, buhay na buhay! Amen! Kaya sa gabi nito mga buhay Kristo, tayong lahat, nawa sa gabi nito sa pamagitan ng mensahe ni Lord, i-appreciate natin yung hilingan. Amen po ba? Kasi bakit? Huwag natin isipin na kaya tayo buhay ngayon sa hininga na binigay ni Lord, hindi mo binigay ng tao yan. Amen po ba? Subukan mo hingahan ngayon yung katabi mo. Tignan ko. Amen? Parang inuwasan na gabi brother, Sister Lucy. Amen? Kasi ang buhay natin, ang hininga natin, mula kay Lord. Kaya dapat natin pasalamatan yan. Kasi may mga tao kahit may hininga, kahit buhay, mukhang patay. Amen? Parang isang lalaki po, nagtatrabaho po siya araw at gabi. Naiisip niya kapag siya gigising ng umaga, magluluto, papasok sa trabaho, uuwi sa gabi, pag-uwi, kakain, matutulog. Kinabukasan, gano'n na naman. Araw-araw ng buhay niya. Isang araw sabi niya, galit na lang ba yung buhay? Paulit-ulit lang. Kila baga nasasawa na. Amen? Pero, isang araw, nung siya ipapasok sa trabaho, meron po siyang nadaanan na pulubi. Matandang pulubi na nagkatingin na sila. Yung matandang pulubi, nilitaan siya at nagulat siya. Yung pagkatingin sa kanya, tumigil sa saglit. Pagkatingin sa kanya, yung pulubi biglang nagsalita. Akala niya siya'y kinakausap. Ipinikit ng mata yung pulubi at nanalangin. Sabi niya, Panginoon, salamat sa araw na ito dahil may buhay pa ako. Salamat, ginising mo ako upang patuloy kong maranasan ang ganda ng buhay. Alam niyo, sabi ko nung lalaki, napaisip siya. Mukhang yung pulubi, mas buhay pa kaysa sa akin. Samantalang siya walang tirahan, paano siya nagpapasalamat sa Diyos? Samantalang siya wala namang sapat na pera, pero nagpapasalamat sa buhay niya. Nagpapasalamat yung pulubi kahit na ganoon yung kalagayan niya. Samantalang ako, tinatanong ko kung ganito na lang ba ang buhay. Mukhang mas buhay pa ang pulubi kaysa sa akin. Amen? Minsan may mga ganyang tao na hindi ma-appreciate na siya ay buhay pa at binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na huminga. Amen po ba? Sige nga sa gabi nito, inhale. O, hindi mo lang bitawan yan. Amen? Exhale. O, isa pa, inhale. Exhale. Di ba ang sarap ng buhay? Amen? Eh sa gabi nito, sabi mo sa katabi mo kapatid, makinig kang mabuti. Dahil ang buhay natin ay mula sa hininga ng Diyos. Amen? Ayan. Breath of God na kung saan matapos tayong himahan, nagkaroon tayo ng buhay na dating alikabok lang, alabok o putik, walang kwenta. Pero matapos hingahan, nagkaroon ng kwenta. Amen? Kasi may lobo. Yung lobo bago naman na naging bilog, goma lang yan eh. Pero matapos lagyan ng hangin, nagkaroon ng form. Tama? Pero subukan mo, kapag nawala ng hangin yan, pwede tapak-tapakan naman eh, wala na yung kwenta. Tama? Ganyan din ang buhay natin. Mula sa alabok,
mula sa putik, nagkaroon ng halaga dahil sa hininga ng Diyos. Amen! Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayon, ano ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Sa aspeto ng acronym na life, 4 na titik na dito natin malalaman ang tunay na kahulugan ng ating buhay na mula sa Diyos. Ano ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Mula sa letter L. Ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos ay love. Amen? Bakit? Kasi ang lumikha sa atin ay Diyos ng pag-ibig. So, ang lumikha sa atin ay Diyos ng pag-ibig. Tayo mga lumikha ay dapat may pag-ibig. Amen po ba? Wala nang puwang yung mga galit. Amen? Wala nang puwang yung hindi marunong magpatawad. Kasi nga, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya tayong mga lumikha, hiningahan ng Panginoon, dapat yun po ang kahulugan ng buhay sa atin. Kasi nga, ang sabi ko, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin pa na kapag hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong magmahal na makakaway. Amen? Hindi tayo marunong magmahal sa kapwa. Mga kapatid ko kay Kristo, hindi po tunay ang buhay natin sa harapan ng Diyos. Kasi hindi natin kinikilala, hindi natin ina-acknowledge yung Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Na kung saan mga kapatid ko kay Kristo, tayong lahat na may pag-ibig mula sa Panginoon, kilala niyo po ito, ito po ay si Ruth. Amen? Si Ruth, siya po ay nabalo. Pero dahil sa nabalo, hindi niya po iniwanan yung biyanan niya. Amen? Kasi hindi mo pagka nabalo na, wala na yung anak mo yung kanyang biyanan, abang magsasabiling buhay na siya. Pero dahil si Ruth ay may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, mahal niya yung biyanan niya, hindi niya iniwan. Wow, sana all. Amen yung mga biyanan na mahal ng mga manugang. Kasi may mga manugang, mga kapatid ko kay Kristo, sinusumpa ang biyanan. Tama, mali. Nagkatinginan ka. Amen? Hello? Bakit? Kasi nga, si Ruth ang halimbawa ng totoong may pag-ibig sa kapwa, lalo na sa kanyang biyanan. Kaya ang ganda ng kanta eh. Sabi ko doon sa kanta, nasa Bible din to, wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God too. Amen? So, isa lang ibig sabihin, yung biyanan niya, hindi niya iniwan dahil sa pagbukaan niya, sa biyanan niya. At sabi nga, saan ka man napunta, sasamahan kita, nandoon ako, yung mga tao na kasama mo, nandoon ako, ang Diyos mo ay Diyos ko rin. Amen? Kasi nga, yun ang nais ng Panginoon. Kaya tayo binigyan ng hininga upang tayo ay maranasan ang pag-ibig mula sa Diyos na tayo mga hiningahan ni Lord ay dapat may pag-ibig. Amen? Kasi si Lord, totoong mahal tayo, parang sikat lang ng araw. Tinignan ko tuloy, wala nga palang araw. Amen? Parang sikat lang ng araw. Ang sikat ng araw, hindi natin binibili, hindi natin binabayaran. Hindi natin pinipilit para maramdaman. Amen mo ba? Pero once na ikaw ay lumabas, mararamdaman mo ang init at liwanag ng sikat ng araw. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos. Hindi binabayaran, pero nararamdaman. Hindi pinipilit, pero binibigay. Amen? Kaya yan po ang una, love. Amen? Sa mga kapatid, sa pangalawa, ano ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Letter I, identity. Amen? Kasi sabi sa Genesis 1:26, pagkatapos sinabi ng Diyos ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mga himapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o maila o malaki o maliit. Kapatid, hindi tayo aksidente. Amen? Kasi minsan may narinig ako yung aksidente lang yung
gawa sa akin. Niyaw. Amen? Ang ganda ng mga to. Alam niyo, kahapon pa po, nagpe-pray ako kasi may dalawang topic kong hinanda si Lord. Pero yung mga matotoo niyo dito, lalo na yung kay Sister Andre, buhay. Amen? Na regalo ng Panginoon na dapat natin itong pinapasalamatan. Kasi nilikha tayo ng Panginoon Diyos bilang kanyang kalarawan, bilang kanyang kawangis. Pasalamat tayo, hindi tayo nilikha ng Panginoon katulad ng paulaw. Hindi tayo nilikha ni Lord na mukhang unggoy. Tignan mo ngayon katabi mo, baka sama ng tingin niyo sa akin. Amen? Hello? Ayan. Nilikha tayong kalarawan ng Diyos. Kayo walang pangit na anak ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid ng Kristo, tandaan natin. Tayong lahat, bilang mga hiningahan ng Panginoon, meron tayong identity o pagkakakilanlan. Na kung sino yung lumikha sa atin, dapat ganun din tayo. Amen? Parang ganito lang. Kapag ikaw, Sister Nancy, anak ka ng hari, anong mararamdaman mo? Masaya. Masaya. At pag ikaw ay anak ng hari, panghalagahan mo yun. Iingatan mo kasi, anak-anak, hari. Tama po ba? Kahit hindi ka nakasuot na pang prinsesa, panghalagahan mo yung iyong kalalagayan, anak ako ng hari. Kahit saan ka magpunta, iisipin mo, anak ako ng hari. I-respect mo, igagalang ka. Amen po ba? Ganyan din tayo bilang mga nilikha ng Diyos. Bilang mga hiningahan ng Panginoon, binigyan ng buhay, ginawa niya tayong kalarawan. Anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa bawat gagawin natin, ang tunay ng buhay, mga kapatid, ay kailangan katulad ng Diyos ang ating mga karakter. Bakit? Tayo lang yung binigyan ng isip. Tayo lang binigyan ng makapagsalita. Tama? Hello? Tayo lang yung binigyan ng Diyos na makadama ng pagdamdam, 5 senses. Amen? So, ibig sabihin, sa bawat hininga ng buhay natin, dahil pinapalaga natin, kawangis ako ng Diyos, binigyan ako ng hininga ng Panginoon, magiging maingat tayo. Amen po ba? Kasi nagre-reflect yan. Kaya pag tayo mga kapatid kay Kristo at ikaw ay dumadaan kahit naglilipod ka na, may narinig ka, dumadaan na naman ang demonyo na to. Hello? Ibig sabihin, hindi sa atin nakikita ang kawangis ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa lumikha sa atin. Amen po ba? Kasi yun ang tunay ng buhay. Kawangis tayo, kalalaman tayo ng Panginoon. Katulad ni Jesus, tignan niyo po ito. Si Jesus, nung bumaba dito, mga kapatid, hindi naman siya agad-agad nagpakilala, ako ang Diyos. Na-recognize ko bakit sa gawa niya. Nakapagpagaling, nagdimana. Ama mali. Dahil sa kanyang mga ginawa, nalaman ng mga tao na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? So, sabihin mo sa katabi mo sa gabi nito, kapatid, tandaan mo, mag-iingat tayo dahil kawangis tayo ni Lord. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sumunod, ano ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Letter F ng life. Ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos ay pananampalataya. Bakit mga kapatid? Kasi sabi ko dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino nang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So bilang mga hiningahan, binigyan ng buhay ng Panginoon, ang buhay natin ay may pananampalataya. Bakit? Kasi yung pananampalataya ang magiging connection natin sa lumikha sa atin. Amen po ba? Pansinin niyo po yung mga nagda-diver sa ilalim ng dagat. Meron silang tank, tama? At meron din ang kuleta na regulator papunta dun sa mouthpiece nila. Na sa karagatan, pag nasa ilalim na sila, mga kapatid po kay Kristo, ang nagbibigay sa kanila ng hangin yung tank. Amen? Para hindi sila malunod. Ama?
So kapag sila mga kapatid ko kay Kristo ay nakakonect doon sa tank na nagbibigay ng hininga, kapatid ko kay Kristo, hindi siya malulunod. Ganon din tayo. Binigyan natin ng buhay, ng hininga ng Panginoon, kailangan gamitin natin yung pananampalataya sa lumikha sa atin. Yun yung magiging connection natin para hindi tayo malulunod sa mga problema. Amen po ba? Gamitin natin mga kapatid kay Kristo yung sabi nga, yung tangki ng ating pananampalataya mula sa Panginoon. Amen? Kasi bakit? Bilang tao, alam ng Panginoon yan. Bago pa tayo ikain, sabi nga ni Brother kanina, hindi tayo binigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi natin kaya. Alam ni Lord, kaya natin. Pero yung iba hindi nakakaya. Tama, mali. Kasi hindi ginagamit yung pananampalataya. Alam po ba? Kaya masabihin mo ka na kung gumahal ako ni Lord, at parang hindi ko maramdaman. Amen? Pero subukan mo, maniwala ka sa lumikha sa'yo, anumang problema, anumang pagsubok, mapagtatagumpayan mo. Kasi alam natin na may Diyos na tutulong sa atin. Amen? Di ba alam pa natin yun ako eh? Parang piloto sa aeroplano. Yung mga tao sumasakay doon, hindi naman nila personally kilala yung piloto. Pero sumasakay sila doon, nagtitiwala sila na makararating sila sa paroroonan nila. Tama? Ganon din tayo ng mga binigyan ng hininga ng buhay ng Panginoon, kailangan natin magtiwala, manampalataya, umasa sa Diyos na lumikha sa atin dahil hindi niya tayo pababayaan. Amen! Maliwanag po ba? Katulad ni Abraham, mga kapatid kay Kristo, pansinin natin ko, kaya siya tinawag na Father of Faith. Kasi kahit na hindi niya alam yung lugar na pinapupuntahan ni Yahweh, inalis siya sa comfort zone niya. Pero nagpapatuloy siyang sumusunod. Nagtitiwala siya na alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Pinanghawakan niya yung mga pangako ng Diyos na kaysa matanda ng asawa niya na si Sarah. Pinanghawakan niya yun na magkakaroon sila ng anak. At sabi nga, pangako pa ng Diyos na magkakaroon siya ng saling-lari na katulad ng buhangin sa karagatan. Amen po ba? Yan ang dapat natin malaman. Na kaya pala tayo binigyan ng hininga ng Panginoong Diyos. Gamitin natin yung hininga, yung buhay na ito na nagtitiwala sa ating Creator. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo kapatid, gamitin mo kasi. Amen? Kasi ang mga kapatid kay Kristo, amen lang ang amen. Pag nasa prayer meeting. Hello? Hallelujah! Pero pag nandun na tayo sa ating mga totoong labanan, doon natin makikita yung totoong buhay. Amen? Buhay na may pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God! Ngayon, sa susunod na letra, letter E, ano ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Experience, karanasan, na nais natin, na nais ng Panginoon na patuloy natin maranasan. Kasi nilikha niya tayo, lagi natin narinig, God is good. Amen? Hindi lang pwede na narinig natin sa mga preacher. Hindi lang pwede na nabasa natin sa Bible. Kailangan malasap natin yun. Ma-experience natin na totoo may Diyos. Hindi lang sa narinig. Kung hindi, dapat nararanasan natin. Ang sabi nga po, mga awit 34:8, tignan mo at nasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. So, ibig sabihin mga kapatid ko kay Kristo, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa akin, sa iyo, sa ating lahat, ay totoong mapagmahal, totoong mabuti, totoong makapangyarihan. Paano natin ito malalaman? Kailangan natin, mga kapatid ko kay Kristo, maranasan. Amen? Parang ganito lang. Pag ikaw ay bumibili sa prukasan, natabi ng tendera, nakakita ka ng mangga. Matamis po yan. Tingin mo naman, mukhang matamis. Mukha pang masarap. Maniniwala ka agad? Hindi. Ano kailangan mo para kung malaman mo? Kakainin agad? Hindi mo muna. Nagulugan naman kayo. Kapag bibitang pa kayo na ako. Hindi mo muna. Amen? So kapag binili mo yung pag-uwi mo ka sa bahay, alam mo dunungat na pag-uwi mo sa bahay, hugasan mo yun. Amen?
Amen? Ahatiin mo, saka mo ngayong titikman. Sa pagkagat mo, sasabihin mo ay totoo nga matamis. Ay totoo nga masarap. Tama po ba? Ganun din. Ang buhay na kaloob ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Diyos na alam natin na siya ang lumika, malalaman natin na totoong mabuti ang Diyos, totoong makapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kapatid kay Kristo na pagpaparanas ng Panginoon ng kanyang kabutihan. Sasabihin natin, kaya nga kayo papatotoo. Amen po ba? Kasi naranasan. Bibig niya po doon sa mga tao, ang lakas ng loob na tumatayo dito eh. Di ba sabi nga kanina ni Sir Andre, dapat ipinagsisigawan natin yung naranasan natin kabutihan, Lord. Amen po ba? Kaya there's something wrong. Kapag hindi ka dito tumatayo, amen? Imposible hindi natin naranasan. Pero kailangan natin ipagsigawan. Bakit? Para malaman ang lahat na totoo at buhay ang Diyos na ating pinananampalatayanan. Amen po ba? Hallelujah. Katulad po ni David. Si Haring David, nung siya po ay bata pa, siya ay nagpapaskol ng mga tupa. Sinasagupa niya yung mga leon, yung mga oso. Amen? Hanggang sa dumating yung point na inalaban niya si Goliath. Mga kapatid kay Kristo, sa totoo lang, hindi naman sa gawain ni David. Noon pa man, bata pa man siya, nararanasan niya na ang kabutihan ng Diyos. Nararamdaman niya na ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Kaya, nung naging hari siya, pansinin niyo sa mga awit, halos lahat nandoon ang mga pagpupuri ni David na naranasan niya sa Panginoon. Amen? Kaya tayo din, mga may buhay ngayon, yung mga nakakaranas, syempre, araw-araw nararanasan natin ang goodness of God. Amen po ba? Sabi ko, lagi naman ito natin narinig eh. Yung tayo gumising, malakas. Ay, kasabihin mo pa minsan, hindi ka makatayo sa kama. Kasi medyo masakit na yung balakang. Ayan, sabi agad si Sister. Yung masakit na yung tuhod. Pero at least, buhay na pa din. Pinagusapan na lang na ni Ate Eva eh. Amen? Na ang buhay, ewan ko, puro buhay niya na kung sasabi ko, nag-confirm yung camping ngayon. Amen? Kasi ang buhay hindi natin alam, sabi natin ni Kuya Joel. Kasi, samantalahin natin, na habang humihinga tayo, yung pinapadamang love ni Lord, patuloy natin, sabi nga, lasapin. Amen? Kasi, dito pa lang, pinag-usapan din namin kanina ni Sister Lidong sa Makati, na totoong mahal tayo ng Diyos. Amen? Na kung saan mga kapatid kay Kristo, pag oras mo na, oras mo na. Pero hindi ibig sabihin, pagkatapos na ng oras mo na yun, mga kapatid kay Kristo, ay wala na yung pakiramdam na love ka ni Lord. Kasi yun nga yung buhay na walang hanggan. Amen? Na dito pa lamang, ay nandito tayo sa mundo ito, mararamdaman na natin yung langit. Amen? Hindi mo masasabing, visit sa buhay ko. Hindi. Kasi nilikha tayo sa Panginoon eh. Imposible pabayaan tayo ni Lord. Ikaw ba yung anak mo na sinilang mo? Amen? Yung sinilang mo, pinabayaan mo ba? Hindi. Ito ang Diyos pa kaya. Amen? Nasabi mo sa katabi mo, kapatid. Andaan mo mabuti yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Ngayon, mga kapatid kay Kristo, kung kanina ang tanong, ano ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Ngayon, kailangan natin yung apat na aspeto. Love, identity, faith, and experience. Ngayon, paano natin mararanasan ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Sa pamamagitan din ng salitang buhay. Sabi siguro pinagagawin lang eh. Amen? Pero ibig ba naman pang ibig sabihin yan? Eto po yan. Paano natin mararanasan? Ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos sa letra ng B, bumalik sa Diyos. Kasi bakit? Bakit mo kanina kahit buhay, mukhang patay. Amen? Bakit? Sa kasalanan. Amen? Kaya sabihin mo nga lang, tumalong ng Diyos, magkalito yung buhay ko. Eh baka nalalayo tayo kay Lord. Kailangan natin bumalik. Amen po ba? Kasi ang kasalanan na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Ang sabi nga po,
Lumapit kayo sa Diyos at lalapit ka sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong mabago-bago ang isip. Amen. So, mga po kay Kristo, kapag may mga sandali na parang aandat-andat na, parang bumibigat na yung takbo ng buhay mo, parang naghihingalo ka na, parang naghihika ka na, amen? Isa lang ibig sabihin mo, nakakalayo na tayo kay Yesu. Na para ba ang hirap ng buhay. Balik tayo kay Lord. Kasi si Lord, dinikana tayo, hindi para pahirapan. Hindi tayo pinagtitripan ni Lord. Amen? So kapag sa sandali, nalihirapan na tayo huminga sa dami ang problema. Di ba may mga ganyan? Sa kapunta, doon muna mag-ano kayo, hihinga lang ako. Ama mali. Kasi nga, kapag tayo po ay gumagawa ng hindi kalugod-lugod kay Lord, kasi mo pabigat ang pakiramdam mo. Ama mali. Katulad po nito, natatandaan niyo po yan? Yung kalibugang anak. Sa totoo lang, nung nasa tatay niya pa siya, maalwan ang buhay niya. Ama? Pero nung sandali na hiningi niya, yung mana niya, nagpakalayo-layo, minusmile, sa di magandang pamumuhay, naubusan. Pero tignan niya ang ganda eh. Nung naranasan niya yung hirap, ang dami niya na-realize. Tumigil siya, nag-isip siya, nag-decision siya. Babalik ako sa Ama. Nag-practice pa nga eh. Sabihin ko, Ama, nagkasala ako sa iyo. Ituloy mo na lang ako. Ibilang mo na lang ako sa iyong mga alipin. Ama? Pero tignan mo, nung naghirap siya, pagbalik niya, lahat ng nawala sa kanya, di ba ginalik? Hello? Ganon din tayo. Kapag tayo ay bumalik kay Lord, lahat ng para sa atin, bilang mga anak ng Diyos, mararanasan natin. Amen po ba? Kaya minsan mabigat ang buhay natin, pagod na pagod tayo sa dami ng problema, balik tayo kay Lord. Huwag tayo mo alam ng kaso bakit. Mabuti ang Diyos, alam natin yan. Mapagmahal ang Diyos. Hindi tayo pinaparusahan ng Panginoon. Tayo ang nagbibigay parusa minsan sa sarili natin sa katigasan ng ating mga ulo. Amen? Kaya nga mga kapatid, pagpagod ka na, balik ka kay Lord. Huwag nang matigas ang ulo. Pag ito sabi ng mga ni Sister Melly, di ba? Nung medyo nakalayo siya, hindi siya umaatin. Pero nangyari hindi maganda sa kanya. Ganun talaga eh. Isa pinapatid tayo ni Lord. Amen? Hello? Totoo po yan. Kasi ako na-experience ko yan. At nung luma akong buhay, kahit na kay Lord na ako, nung ako po ay nawala sa gawain ng Diyos, talagang kahit maliwanag ang bahay namin, parang ang dilim-dilim. At kahit naman mga kapatid ko kay Kristo, wala akong git-git na anuman sa aking balikat, parang may nakadagan. Ang bigat-bigat ng buhay, na parang may gulong-gulong. Magpakamatay ka na. Hello? Kaya sabi ko dati, sa lumang buhay, mahirap sa Sister Days. Ang bilis mo mag-desisyon, magpakamatay ako. Amen? Pero tignan mo, nung bumalik ako kay Lord, yung dating nasa dilim, nagkaroon ng liwanag. At patuloy, na sa pagbalik mo sa Panginoon, lahat ng nawala ay dinalik ng Panginoon, kapayapaan. Amen? Nagkaroon ako ng kapayapaan, nagkaroon ako ng pagmamahal na hindi ko dati nararamdaman ulit. Ngayon nararamdaman ko na ulit. Amen! Kaya bumalik tayo sa Panginoon. Pag nakapagod, balik tayo kay Lord. Kasi meron din ditong verse, sabi ko, sa Mateo 11:28, di ba? Lagi natin itong naririnig. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapang lugar. Sa inyo, nabibigatan sa inyong kasalan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Tao tayo napapagod. Pero huwag natin kalimutan, lumapit kay Lord. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pangalawa, paano natin mararanasan ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Letter U. Umayon sa kanyang salita.
Kasi maliwanag na sinasabi sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya natin ang sarili natin. Hello? Pag sinabi mong umayon, dapat sumusunod. Amen? Sumusunod saan? Sa gusto ng naputos. Sa gusto ni Lord. Sa gusto ng lumikha sa atin. Kasi sabi ko nga, hindi tayo nilikha ni Lord para pahirapan. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para paggusahin. Gusto ng Diyos para nasa natin yung kanyang kabutihan. Paano yun? Eh di umayon tayo sa gusto ng Panginoon. Hello? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ikaw ba umaayon? Sabi talaga ng sister. Amen. Amen? Praise the Lord. Di ko alam kung galit eh. Amen? Kapatid, pag hindi tayo umayon sa salita ng Panginoon, may mga oras na po pwede tayong maligaw. Amen? Kasi ang salita ng Diyos ay parang Waze o GPS. Pansinin mo, kapag yung GPS o Waze na yan, at ikaw ay naglalakbay, at hindi mo yan sinunod, maliligaw ka. Kaya di ba sinasabi minsan, kinababalik. Bakit? Para muli mong simulan. Amen po ba? Yung paglalakbay mo. Sundin mo lang yung tinig ng Waze. Amen yung mapa. Para hindi tayo maligaw. Umayon tayo. Amen po ba? Kapag po kay Kristo, kapag hindi tayo sumunod o umayo sa salita ng Diyos, kahit na paulit-ulit lang nagsisimba, kahit lagi ka mag-present sa prayer meeting, at hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo umaayon sa salita ng Diyos, maliligaw pa rin tayo. Mawawasak pa rin ang buhay natin. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo kapatid, huwag matigas ang ulo. Si Lord ang sundin natin. Amen? Kasi bakit nakapag po kay Kristo, kapag umayon tayo sa salita ng Diyos, mapapabuti at mangyayari ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi mga kapag po kay Kristo, kasi ninyo, saan kami dito na kapag sumusuway kay Lord, hindi sumusunod, nararanasan niya yung hindi magandang pangyayari sa buhay niya. Aminin natin yan. Amen? Amen. O, diba? Pero kung subukan mo, kapag lagi natin sinusunod, umaayon tayo talaga sa kanya. Ay, mahirap! Pansinin mo, di ba nagiging maalwan? Magaan ang takbo ng buhay. Amen. Kaya sabihin mo rin sa katabi mga kapatid, huwag nang matigas ang ulo. Umayon tayo kay Lord. Amen. Sa totoo lang mga kapatid kay Kristo, bato-bato sa langit ang tatamaan, ngumiti pa din. Amen? Kasi madalas natin itong marinig. Madalas natin itong marinig na umayon, isabuhay, mamuhay. Ilan tayo ng amen. Pero yung realidad, hindi magawa. Amen? Sa lagi sinasabi. Madaling umamen. Madaling tumayo. Madaling ipagsigaw ng mga butihan ng Diyos kapag blessed na blessed ka sa material o anuman yan. Pero may mga sandali na kapag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos at meron ka matitibig pinagdadaanan, ibig na, sabi ko kanina, bumalik kay Lord, sumunod sa Panginoon, pag lalo natin nilabanan, lalo kayo magsasakripisyo. Mahihirapan at mahihirapan tayo. Amen. Kaya nga, narinig ko ito lupa man ay langit na rin sa mga taong sumasang-ayon kay Lord. Bitawan natin sa sarili natin plano. Ang sarili natin ang plano ni Lord. Yung umayon tayo sa gusto ng nagbigay ng buhay sa atin. Kasi hindi sa kanya na nagkakamali. Kilala tayo ni Lord. Amen. Kaya kung gusto natin ma-realize yung tunay na buhay na kaloob ng Diyos, isa lang ang sekreto. Sumunod tayo. At patuloy natin mararanasan yung buhay, masarap, maganda. Hindi natin pwedeng sabihin, magandang buhay!
Pero ang dami namang kaaway. Madali lang sabihin, nasarap ba yung maraming kaaway? Samantalang sinabi na ng Panginoon, magpatawad, magmahal, yun ay pagsasang-ayon. Pero kapag hindi tayo sumunod, kahit sabihin mo magandang buhay, nagre-reflect yan sa itsura mo. Hello? Diba sabi? Dinadaya lang natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Yung iba hindi na maka-amen. Kaya, o palang makalapin si Lord. Glory to God, glory to Christ Jesus. At sumunod, paano natin mararanasan ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Letter H, hawakan ang mga pangako ng Diyos. Ang sabi po sa mga Hebreo 10:23, magpakapagpag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Kapatid, kung gusto natin maranasan ang tunay na buhay na kaloob ni Lord, di ba binanggit ko kanina faith? Ngayon, yung faith ngayon, yung salita ng Diyos, panghawakan natin. Huwag natin bibitawan, huwag tayo susuko. Amen? Kaya natin sa kahit na paulit-ulit natin narinig, yung iba kakanta pa pag may problema, gusto ko lang bumitaw. Di bumitaw ka. Amen? Hindi mo mararanasan ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos kapag bumitaw tayo. Amen? Hindi natin mararanasan yung magandang pangako, mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kailangan, katulad nito, hawakan natin. Amen? Kung mamagkain bibitaw, katulad niya, no? Nasa karagatan siya. Amen? Hindi siya nalulunod. Bakit? Kasi kapit-kapit niya yung salbabida. Amen? Ganon din tayo. Hindi tayo malulunod. Matatay ng mga problema at pagsubok kahirapan hanggang pinanghahawakan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Umiiyak man tayo, pero alam natin na sa bawat punos, bawat pagsubok, kikilos ang Diyos kapag nakikita niya pinanghahawakan. Meron po akong share sa inyo, ngayon may pinagdadaanan po akong pagsubok sa kuya ko at hipag ko kasi naoperahan po siya nung last Wednesday. Yung kanyang matres ay tinanggal ko. Isa lang yung anak nila, so lalungkot siya kasi hindi na siya magkakaanak. Bata pa po yung hipag ko. So walang magagawa kung di magpa-opera dahil kailangan. Pinaka-opera siya ng kuya ko. Over naman yung kanyang pagpapa-opera ng health card at PhilHealth. Kaya lang na-extend kasi nilaglag siya, hindi maganda yung kanyang katawan, na-extend siya ng ilang araw. So, ang nangyari kahapon, bigla pong tumawag sa akin, umiiyak ng hipag ko. Sabi ko, nangyari? Ano nilang bill namin? Sabi ko, kala ko ba may ano ka? Health card, PhilHealth. Oo nga, kaya lang lumagpas kami sa araw, kaya ang laki, alam niyo kung magkano? 75,000. Alam niyo, first time ko po ng aking hipag ay humingi ng tulong sa akin. Dahil yung unang panahon, siya po yung #1 persecutor ko. Ang paglilingkod ko daw ay paglalaboy lang, paggagala. Pero that time, naniwala siya sa akin. Tulungan mo ako. Sabi niya pa, pray mo ako ate. Sabi ko, pray kita. Kaya ko yung iba, nag-chat. Meron ka bang malutangan? Hallelujah, 75,000. Anyway, pero alam niya sagot ko, humawak tayo sa mga pangako. Amen? Alam mo naman yung pinakita ko, hanggang kagabi, sabi ko, maghawak kami kayo ni Kuya. Panghawakan yung mga salita ng Diyos. Pagsubok lang yan, ikilos ang Diyos, naniniwala ako. Alam niyo mga kapatid, kanina, sinakita, sabi, ate bebe, himala, bumaba. Yung 75 naging 31. Amen? Sabi ko, praise the Lord ulit! Amen mo ba? Sabi ko, thank you Lord. Pero sabi ko sa kanila, hindi nyo kailangan mangutang. Kasi ikilos ang Diyos. Amen? Habang may nakausap ako, mga ko kay Kristo, so syempre, kilala niyo naman, taga PCS o binigyan ako ng referral doon sa Cavite, kasi sa Cavite ko eh.
Alam sa Lunes, pupunta ng kuya ko, sabi ko, yan ay ipipray natin. Na pagkatapos niyan, lalabas na kayo. Amen po ba? Kasi walang pumili ng bukas eh, walang pisima kayo. Pero naniniwala ko, kung doon pa lang, yung doktor hindi po, ang laki nakita ni Sister Louis, ang laki ng fee ng doktor. Pero dahil kumilos ang Diyos, alam niyo magkano bayad niya lang? 2,000. Grabe, no? Kasi mo, kapag pinakawalan natin ang salita ng Diyos, hindi na sila totally 100% ang mananampalataya, pero pinakawakan ko bilang lingkod ng Panginoon. Kung may ako kay Lord, sabi mo wala ang lingkod na pinabaya, kahit ang tuya ko, ang himang ko, kung may pinagdadaanan, naniniwala ko na iibigan. Kumilos ang Diyos. Kasi yun ang totoong pananampalataya. Yung pinangahawakan, mararanasan natin ito. Huwag lang tayong bibitaw. Amen? At isa pa, katulad nito matanda na to, kasi nito, hirap na. Malamang may rayuma o may gout. Amen? Pero dahil gusto nilang umakyat, kumawak saan? Sa handrail. Amen? Ganun yung kami natin. Nahihirapan man tayo araw-araw sa buhay. Minsan may karamdaman, minsan nahihirapan, natatakot, nangangamba, baka mahulog. Kapit ka lang sa handrail. Kapit ka lang sa salita ng Diyos. Hindi ka mahuhulog. Hindi ka matatakot. Amen? Kasi yan ang tunay na buhay. Ang pangako ng Diyos, hindi na tayo mababayaan. Hindi na pinangako na magkaroon tayo ng magandang buhay na mayaman sa material. Pero ang pangako ng Diyos, ang gandang sa lagi. Amen. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Glory to God. Sumunod, paano natin mararanasan ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Letter A, alagaan ang relasyon sa Diyos. Sasamahan ko na rin yan, pati kapwa. Kasi hindi natin mararanasan ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos kapag hindi maganda ang relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa kapwa. Pansinin niyo yung cross. Hindi pwedeng isa lang yan. Hindi pwedeng vertical lang. Kailangan may kasamang horizontal. Pag vertical, papunta kay Lord. Pag horizontal, papunta sa kapwa. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Alagaan natin yan. Amen po ba? Kasi ang sabi malinis natin itong malinig sa Mateo 22:37. Sumagot sa ito, ibigin mo ang Panginoong Diyos ang buong puso mo, buong isip mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. At di ba may pangalawang utos, ibigin ang kapwa. Gaya ng ating sarili. Masarap na buhay kapag may pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa kapwa. Amen po ba? Kasi mas masarap huminga dahil walang kagalit. Mas masarap huminga kapag pag-ibig ang nasa puso. Amen po ba? Kasi nga mga kapatid kay Kristo, kailangan natin alagaan ang relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa kapwa. Katulad ng halaman. Ang halaman kapag pinabayaan natin, subukan mong hindi nilagyan yan. Subukan mong hindi lagyan ng fertilizer o pataba. Subukan mong hindi paarawan yan. Darating ang panahon, matutuyot yan. Unti-unti, mamamatay. Amen? So, ganun din. Pero kapag yung halaman, inalagaan, diniligan, nilagyan ng fertilizer, minsan pa nga kinakausap. Amen? Nakakita na kayo gano'n? Kala ko dati, joke-joke lang yun. Kinakausap ba? Binubukmal yung lupa. Oh, eto na. Ang ganda-ganda ng tubo mo ngayon. Amen? Alam nyo, gaganda ang tubo ng halaman. Kasi inaalagaan. Tama? Ganon din tayo. Kapag inaalagaan natin ang relasyon natin sa Diyos at sa kapwa, una, pag inaalagaan natin ang relasyon sa Diyos, lagi tayo nananalangin. Kinakausap natin si Lord. Nagbabasa ng Word of God. Amen? Nag-worship tayo. Kinakausap, kinakantahan pa. Kasi binabalik natin ang papulit pagsamba. Tama? Yun yung pagpapakita na mahal natin ang Diyos. Yung relasyon natin at ugnayan sa Panginoong Diyos, mga kapatid kay Kristo, ay patuloy natin mararanasan yung magandang relasyon natin kay Lord. Kasi lagi tayong connected sa Kanya. Amen? Pero subukan mo.
na hindi ka nagdadasal. Hindi mo siya kinakausap. Kinakausap mo na siya pag may problema lang. Amen? Sumasagot tayo pag nasa prayer meeting lang. Pero sa bahay, wala tayong time. Pagod. Dinis-dino, trabaho. Kasi yun, parang ang layo ni Lord. Hindi mo maramdaman yung Spirit ni Lord. Kasi bakit? Hindi natin inaalagaan. Hello? Amen? Pero subukan mo alagaan. Mararanasan mo siya. Ganun din sa kapwa. Kapag inalagaan natin ang relasyon natin sa kapwa, mga kapatid kay Kristo, may magandang komunikasyon. Amen? Nagbibigayan pa ng ulam. Minsan tinetext, tinatawagan. Mga ka dito, may ulam ka. Di ba? Hello? Pag ganyan ang ating gagawin, inaalagaan natin yung relasyon natin sa Diyos at sa kapwa. Kapatid, sasabi mo, totoo, masarap mabuhay. Amen? Kaya ang iba gusto ng sumuko. Amen? Pansinin mo, kapag tayo mga kapatid kay Kristo, may nakikita tayo mga tao na nagpapabaya sa buhay. Ang bilis-bilis kitili ng buhay. Marami nagpapakamamay. Kasi hindi nila totoong nararanasan na tunay na buhay na kaloob ng Diyos. Amen? Pero kasi yung mga tao na nararanasan si Lord, Lord, ang sarap mabuhay kahit na minsan dahil ang ulan. Kahit minsan walang pera, Lord, ang sarap mabuhay kasi ramdam natin ang kilos ng Diyos. Amen po ba? Ako dati kapag walang pera, init ang ulo ko. Pero kahit wala na akong pera, nakapangiti na ako. Amen po ba? Kahit walang jowa, kahit walang asawa. Amen? Masaya ako. Ang sarap mabuhay. Na dati-dati mga kapatid kay Kristo, naiingit ako sa mga may partner lalo ng February 14. Amen? Amen. Dati pag mayroong nakwento ko nga kay Sister Jen kanina sa kagala dyan kasi tulog Sister Yubin. Sabi ko pag may dumadaan, kasi meron po kami sasakyan na kasama natin sa gawain. Pag may dadaan po, magkahawak kamay, may dalang bulaklak. Hawak kamay. Bigla namin bubuksan yung bintana. Walang pera! Maghihiwalay din kayo! Ano naisip ko? Sabi ko, mali. Parang pinapakita ko na naiingit ako. Amen? Pero habang tumatagal, sabi ko kanina kay Sister Jen, ang sarap mabuhay kahit walang asawa. Bakit? Walang frustration. Hindi ka nai-stress. Amen? Sabi siguro ng iba, sana mawalan din ako asawa. Hindi pa yung ibig sabihin. Ang ibig mo sabihin, ang sarap mabuhay sa mundo ito kapag ang karelasyon mo ay ang Diyos. Ang sarap mabuhay kapag wala kang kaaway at kasamaan ng loob, wala kang inggit. Amen po ba? Kaya nga po ay sinasabi nila kapag inggit-pikit. Kasi pag nakapikit ka, hindi ka maiinggit, hindi mo makikita eh. Amen? Sabi ko dati, hindi yung pala yung ibig sabihin mo. Amen? So mga kapatid ko kay Kristo, upang maranasan natin ang tunay na buhay na kaloob ng Panginoon, alagaan natin yung relasyon natin kay Lord at sa ating kapwa. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. At panghuli mga kapatid, paano natin mararanasan ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos? Yakapin ang kalooban ng Diyos. Sabi ko sa Roma 12, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, upang maranasan natin ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos, yakapin natin yung gusto ni Lord at hindi yung gusto natin. Amen? Nabanggit ko kanina, ginawa natin sarili natin plano. Subukan natin yung plano ng Diyos. Mas mapapabuti tayo. Malagi natin narinig sa mga preacher to. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Kapag humiling ka kay Lord at hindi ka tinugod, marahil may ibang plano pa sa'yo si Lord. O di naman kaya, dahil mas may the best na plano si Lord.
Tama? Ganito lang. Kaya sinabi dyan, huwag na kayong makiayon. Kailangan huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Saan tayo makikiayon? Doon sa gusto ni Lord, sa plano ng Panginoon. Para matupad ang kanyang magandang plano sa buhay natin. Parang sinasabi na, katulad ko nung pinakita ko kanilang picture. Yan. Siya po ay nagsabi na nag-surf. Amen? Hindi mo yung surf na sabon. Surfer. Amen? Na kung saan, hindi niya nilalabanan yung alon. Pagkos siya ay sumusunod. Sumasang-ayon. Amen? Yung gusto ng alon, doon lang siya. Amen? Hello? Nagagas niyo? Pero kasi bakit? Parang sa gayon, kapag sinunod niya yung alon na yan, makakarating siya doon sa dalampasigan. Pero basta nilabanan niya yan, siya, matutumba siya, o di kaya lulubog. Amen? Ganon din tayo. Kapag nilabanan natin ang plano ng Diyos sa buhay natin, at hindi natin niyakap yung gusto ni Lord, may mga pagkakataon na magsisisi tayo. Sana pala, ginawa ko na. Sana pala, kung ano talaga yung gusto ni Lord, yun ang ginawa ko. Tama, mali. Parang ganito kababawin ko. Parang minsan, may mga papasin kayo, bato-bato sa langit. Kung magagalit sa akin, medyo matataba, kasi mataba din ako. Amen? Di ba, meron tayong favorite na damit. Isa sinusuot natin yung damit na yun kahit masikip na. Kahit putok-putok na. Aray ko? Amen? Kasi peboy. Tama? Pero sa gawa tignan eh. Hindi bagay. Tama? Pero basta sumamin natin ang gusto ni Lord. Hindi masikip, maalwan, masarap sa pakiramdam. Amen? Kasi gusto ni Lord, maayos, maranasan natin yung maganda ng plano, hindi yung gusto natin. Kasi dito yung bata. Ang bata kapag pinabayaan mo yan, yung gusto niya gagawin niya, kain ng candy. Darating yung kanon. Sasakit ang ngipin, pabubulok, masisira. Bakit? Kasi yung gusto niya lang yung sinunod niya. Tama? Nasira yung ngipin, kakakain ng candy. Ganon din tayo. Masisira ang buhay natin kapag hindi natin niyakap kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi mo, huwag kang ipilit kung hindi naman kailangang ipilit. Let it go. Amen? I-let go natin kung ano yung gusto ni Lord. Kung ano yung gusto ni Lord, sige na lang. Bakit? Kasi siya naman ang makapangyarihan sa lahat eh. Amen? At bilang panghuli, sabi ko dito, iniwanan kayo sa magandang post sa ito. Life isn't about finding yourself. It's about discovering who God created you to be. Ibig sabihin, huwag natin hanapin yung sarili natin. Mga kapatid, ang hanapin natin, mga katagbo kay Kristo, yung Diyos na lumikha sa atin. Amen? Di ba may kanta? Wala na, hanap-hanapin pa, Panginoon. Kasi bakit? Ang Diyos ang kasapatan ng buhay natin. Amen? Yes, hindi tayo perfecto, nagkukulang, may mga kulang, pero ang Diyos ang magpupuno. Amen? Masarap mabuhay, lalo na kung tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo po tayong lahat, hallelujah. At sa oras dito, hinihiling ko po, napakapikit niyo po ang inyong mga mata. Ilagay niyo po yung dalawa ng kamay sa tapat ng iyong puso. Sa oras na ito, nalaman natin na wala palang kwenta tayo dati dahil mula tayo sa putik, mula tayo sa alabok. Pero thank you, Lord. Dahil sa hininga ni Lord, nagkaroon tayo ng buhay, nagkaroon tayo ng kwenta, nagkaroon ng halaga yung buhay natin. Ay, huwag natin sayangin yung moment na ito. Na habang may hininga tayo, mula sa Diyos, patuloy natin hanapin ang presensya ng Diyos. Dahil napakasarap mabuhay na mayroong Diyos, na ang Diyos na lumikha sa atin ay kasama natin araw-araw. Dahil ang tunay na kaloob na buhay ng Diyos ay pag-ibig, pagkakakilanlan sa Kanya, pagkakakilanlan
nakawangis natin ang Diyos. Ang tunay na buhay na kaloob ng Diyos ay pananampalataya at patuloy nating maranasan. Sa gabi nito, kapatid, ano man ang takbo ng buhay mo ngayon, ipagkatiwala natin kay Lord. Kung may problema ka, gamitin natin yung solusyon, yung pananampalataya. Kung nahihirapan ka ng huminga dahil sa dami ng kasalanan na gagawa natin kay Lord, bumalik tayo sa Diyos. Katulad ng kalimutan na wala. Pero nung bumalik siya sa Panginoon, muli niya naranasan ang pag-ibig ng kanyang Ama na ibalik ano man ang nawala sa kanya. Kapatid, mahal na mahal tayo ni Lord. Kaya tayo narito. Kaya tayo humihinga. Kaya libre ang hangin. Kaya libre ang buhay natin. Hindi natin dinili kasi mahal tayo ni Lord. Hindi tayo aksidente. Kapatid, mahal tayo ni Lord. Ang gusto lang ng Panginoon, maranasan mo yung regalo ng buhay. Huwag natin sayangin. Sa oras na ito, kapatid, kausapin natin si Lord. Hangarin natin na sa bawat oras ng buhay natin, mamalagi tayo sa piling ng Diyos. Dahil may kapayapaan tayong paglayin ay pagkakalap ng Panginoon. Kaligayahan na di kayang ibigay ng mundo ito. Hallelujah. Sige kapatid, kausapin natin ang Panginoon. Huwag mong pigilan ang pagluha mo. Dahil ang pagluha ay pagsuko sa harapan ng Panginoon sa lahat ng ating kararamdaman. Kung gusto mo ng kapayapaan, bumalik tayo ngayon kay Lord. Kung nagkakasala tayo, humingi tayo ng tawad, isuko natin lahat sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay laging naririyan at naghihintay sa akin. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang mahanapin mo. Wala nang naisip ko, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang mamatay sa'yo. Nag-iisa Panginoon, kaya ang naisip ng puso ko'y sa piling mo. Amen. Lord, patuloy kami lumalapit sa'yo. Tulungan mo kami na patuloy namin mananasan ang ganda ng buhay. Ang hindi na rin pinagkaloob mo. Inaalam mo kami, Panginoon, sa gabi ito. Pagkalooban mo na kami, Panginoon, ng kapayapaan, kaligayahan, o ano man ang aming mga hinihiling sa oras nito, Lord. Dahil ikaw ang lumikas sa amin, Lord. Ikaw ang tutulong sa bawat problema namin. Ikaw ang tutulong, Panginoon, sa bawat pagsubok ng buhay namin. Palakasin mo kami, pagkatagin mo kami, inaralan mo sa amin, Lord. Kung gaano ka mapabuti at mapagmahal na Diyos, hangad namin ay maranasan ka. Kapayapaan mula sa'yo. Kaligayahan sa aming lahat. Kaligayahan
Thank you, Lord. Alam namin na yes, Jesus. Sweet Lord, di mamalagi sa piling mo. Aming Ama, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord, sa iyo. Nagiging pangalan, nagiging sa Panginoon. Kaya naisip ako, kaya naisip ako, kaya naisip ako, sa piling mo. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa regalo ng buhay. Salamat dahil narito ka na narinig. Narinig mo ang lahat ng panalangin ng ating mga kapatid. Lord, sa bawat hininga ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin, tulungan mo, Lord, na araw-araw ay maranasan namin na napakasarap mabuhay dahil kapiling ka namin. Ano mang problema, ano mang pagsubok, ano mang kahirapan, ano mang kapighatian, ano mang kabigatan ng krus na kasama sa namin, Lord. Katulad ni Kristo na nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, magtatagumpay din kami, Lord. Yayakapin namin ikaw. Yayakapin namin ang bawat krus. Dahil alam namin, Lord, ikaw ang tutulong sa amin. Ikaw ang patuloy, Panginoon Diyos, na mararanasan namin sa oras ng buhay namin, Panginoon. Palagi kang naririyan. Lord, pagpalain mo pa ang aking mga kapatid na may narito. Tinatawagan ko po, Sister D, Brother Jordan. Samahan ako ng pangit ng langis